Para lang po mapagbigyan na mabuksan pa rin kahit walang mga street light. Ito po ang pahayag nito ni ito po ang pahayag nito ni Auntie Claire. Pakinggan niyo po at maririndi po kayo sa katwiran. Ang problema, sira-sira pa po bago. Ito po pakinggan niyo po si Auntie Claire. So, ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan. Especially wala akong tenga eh. Hindi natin mapapakinggan si Auntie Claire. operasyon mismo ng LGU ng Davao City para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sinasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po. Okay. Sa madaling salita po, okay nga. Hindi nga natuloy pero gusto nga nilang pabuksan. Siguro na-realize nila walang ilaw talaga, hindi na lang nila tinuloy. Bubuksan nga, may pronouncement po kasi na bubuksan yung Bukana Bridge. Ngayon na-realize siguro nila na wala naman talagang ilaw pa, hindi na nila binuksan. Oh. Kaya lang po ang problema po rito yung paraan po ng pagtugon nito ni Vince Dizon. Na willing siya sumunod dahil tuta siya. Lahat ng gagawin, sinasabi ng Pangulo, sinusunod niya. O diyan, i-connecta po natin yan dito sa deadlock ng budget. Si Vince Dizon po yung nagyabang. Nagyabang po yung Pangulo at si Vince Dizon. Nakakaltasan nila yung budget ng DPWH dahil ayaw nila na meron pang overprice. Doon daw po nagkakaroon ng nakawan. Doon sa overprice ng mga materyales. Wala pa nga, hindi pa nga sinabi yung katkungan eh. Hindi pa nga nila tinanggal yung mga porsyento eh. Overprice pa lang po yung pinag-uusapan natin ng materyales. Tapos sinabi po ng Pangulo, sinundan pa po yan, kasi nakakagulat yung pronouncement ni Boy Tokis eh. Parang 25 to 30% overprice ng materyales. Tapos sinundan pa yan ni BBM na 50%. 50% ng materyales ay overprice. Overprice ng 50% pala. Ibig sabihin, yung mga senador natuwa, babawasan natin to. Yung budget nyo, babawasan natin ayon sa inyo. Ayon po yan sa datos ni Vince Dizon. Babawasan yung budget. Kasi pinagmalaki na nila sa media eh. Boy Tokis nga eh. Pareho sila ni BBM na pinagmalaki sa buong media na babawasan nila, kakaltasan nila yung budget ng DPWH dahil tatanggalan na nila ng overpricing. May ginagawa silang anti-corruption. Yan po yun eh. Pagmamalaki po nila yan para sa anti-corruption nila. Tapos ngayon, napagalitan siguro to si Vince Dizon, habulin mo yung Senado. Eto sabihin mo, 10,000 ang hindi magagawa dahil nagbawas sila ng budget. Ngayon, ang sagot sa kanya ng Senado, galing sa iyo yung mga datos eh. Ikaw ang nagbigay sa amin yan na babawasan eh. Unang sabi ni Vince Dizon, paglabas niya ng Senado, nung sinalang siya, mali daw ang kwenta ng Senado. Di lalong napahamak kasi katotokis niya eh. Ngayon, nagsusorry na siya. Iba na dialogue. Iba-iba script eh. Yan po mahirap pag nauna yung tokis bago yung trabaho eh. Una, sabi niya, mali daw yung pagkukwenta ng Senado kaya mali yung pagbabawas. Ngayon po, bago na script, nagkamali sila dahil may kulang pa siyang papeles. Pwede ba yun?
Kaninong kapalpakan yun? Lahat ng mga department, wala pong humihirit sa budget. Kung ano po ang binigay ng Kongreso, yun po ang pagkakasyahin nila. O bakit po hindi magawa yan? Halimbawa po yung OVP, kinaltasan nila ng mga budget ng mga nagdaang taon dahil sa politika. Kinaltasan nila yung budget ng Office of the Vice President. O di nag-adjust po yung Office of the Vice President. Bakit po hindi pwedeng mag-adjust ang DPWH? Eh narinig po natin sa hearing yan eh. Once na nakita na sa NEP yung proyekto, humihingi na po yung mga proponent, yung mga nag-insert po. Yung nag-insert sa NEP, humihingi na po ng porsyento nila, advance porsyento. Eh kung nakapagbigay na yung kontraktor, hindi nila pwedeng sabihin sa kontraktor na hindi na matutuloy yung kontrata mo kasi bawas budget. Di ba? Bawas budget. Eh, ayaw pumayag ng Senado. Madali lang naman po yun eh. Kung bawas po ang project, bakit tarantan-taranta sila? Pinapunta pa nila si Vince Dizon. Kung ikaw matino ka nagtatrabaho, ayaw nyo akong budgetan, trabaho lang ako. Ayaw kang budgetan, magtrabaho ka lang. Eh, hindi eh. May deadlock ngayon dahil ayaw pumayag ng Senado. Ang sinasabi ng Senado, sa'yo galing yan, Vince. Etong kwenta mo sa'yo galing. Nung sinunod ka namin, sumunod kami sa kwenta mo na budgetan ka. Bawasan yung budget mo para mawala yung corruption. Ibig sabihin, Vince Dizon, kung ayaw mo pa rin pabawasan yung budget mo, nariyan pa rin yung overpricing, nariyan pa rin yung porsyento. Walang pagbabago sa 2026 budget. Para saan pa na nilagay ka dyan? Para palit pangalan lang, palit ulo lang? Dahil galit na yung mga tao sa DPWH, magpalit lang ng ulo, hindi na uli galit. Eh nakakagalit lalo yung ginagawa mo eh. O umamin pa siya ngayon, delay na lahat ng proyekto. Pag delay po ang proyekto ng DPWH, nadadagdagan po yung budget. Ganyan po kapalpak itong si Boy Tokis. May nag-comment, sabi paano yan, Buds? Kinasuhan na ni Madriaga si BP Sara. Eh di wala ka ng trabaho. Pag kinasuhan ni Madriaga yung YouTube, sa YouTube ako kumikita, hindi na. Wala na raw akong trabaho. Ganyan po kabugok ang mga kalaban natin. Wala na raw akong trabaho dahil kinasuhan na si BP Sara. Eh nakulong nga si Duterte, may trabaho pa rin ako. Kasi hindi naman sa kanila ako nagtatrabaho eh. Sa YouTube. Bugok ang po niya. Kaya tatawanan mo na lang eh. Ang tatalino ng mga kalaban natin, no? Matatawa ka na lang eh. Paano yan? Kinasuhan na ni Madriaga. Si Tatay Digong nga pinakulong, nagtatrabaho pa rin ako eh. Okay. Ito pa po ang mga sinabi ni Boy Tokis Dizon. I'm not a politician. Dizon says, won't run for public office in 2028. Wala kaming pakialam. Tumakbo ka o hindi. Hindi ka tumakbo, wala kaming pakialam. Tumakbo ka, wala rin kaming pakialam kasi talo ka, hindi ka mananalo. Pwera na lang siguro kung barangay ang tatakbuhan mo.
hindi raw siya tatakbo. Ano naman pakialam namin? Kahit tumakbo ka pa, hindi ka mananalo. Siyempre, depende pala sa takbo. Baka naman tumakbo lang ng konsehal eh. Alangan naman matalo pa yan sa konsehal. Ah. Ngayon, ano po epekto nitong pagpipilit ni... Kasi alam po ninyo, bakit po pinagpipilitan ng mga House of Representatives na kinakailangan mapatupad yung sinasabi ni maibalik yung budget na kinaltas. Alam niyo po kung bakit? Utos na po 'yan. Alam niyo naman yung congressman tsaka yung Malacanang talagang utos 'yan eh. 'Di ba? Utos sa kanila 'yan na hindi po pwedeng hindi po pwedeng kaltasan kasi pag kinaltasan nga, ang tansya namin may mga nakapag-down pay. Ayaw na magsoli ng mga down payment. At saka baka yung mga nagpapasya, nga pala, no? Parang si Vince Dizon, pinalitan si Bunoan para kunwari pinalalaya yung mga korap. 'Di ba? Kunwari pinalayas yung korap para matigil yung corruption. Wala naman po eh. Dito sa gobyerno na to, nagpapalit lang po ng pangalan. Halimbawa po, hindi na po speaker si Martin. Hindi na po appropriations committee si Saldico. Sino po ang pumalit? Si Boji D at saka si Swansing. Ngayon po napag-alaman natin. Si Swansing, si Boji D po ang may pinakamalaking insertion diyan po sa DPWH budget. At ang pangalawa po ay si Swansing. Di pareho lang, nagpalit lang tayo ng Martin Romualdez at Saldico, pinalitan lang natin ng Boji D at Swansing. Tuloy-tuloy lang po. Kaya hindi po pwede na kaltasan nila yung DPWH. Alimbawa po, pagmamalaki nila dahil corrupt, dahil punong-puno ng corruption, itong flood control. Wala na tayong budget sa flood control. Wala nang budget? Wala nang budget sa flood control? Opo, nilagay na namin sa farm to market road. Ganon din eh po. Nilipat nyo lang eh. DPWH pa rin. Kontrata pa rin, kontratista pa rin, talagang nagbobolan tayo. Pero ito po ang pinakamalapit, no? Wala na nga nabago. Walang nabago si Vince Dizon. Tuloy pa rin po ang budget ng mga corrupt officials. Kasi sabi natin, baguhin natin yung budget, linisin eh. Kaya nyo nga tinelevise eh. Kaya nyo nga nilive yung budget hearing ng BICAM. Kaya kayo naka-live, di ba? Para masilip ng tao na transparent kayo this time. Pero wala pa rin po eh. Pinababalik nyo pa rin yung mga kinaltas eh. Ano pa pong problema?